Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po. Are you happy today? Yes. Can you show your smile, mga kapatid? Ang tunay na, paano kaya makita yung smile ng mga naka-face mask? At sabi ay, sa mata na lang ho. Gusto ko na maging masaya tayo dahil ngayon ay araw ng Sabbath, mga minamahal. I would like to share with you a verse from the Bible. Bakit kailangan nating maging masaya pag-araw ng Sabado? Sa Isaiah chapter 58 verse 13, sa easy to read version, ganito ang ating mababasa. That will happen when you stop sinning against God's law about the Sabbath and when you stop doing things to please yourself on that special day. Ang sabi riyan, you should call the Sabbath what? A happy day. Kaya happy Sabbath. Siguro nagtataka kayo, bakit ang greetings natin Happy Sabbath? Ako ho ay, tulad ng binanggit ng ating kapatid na nag-introduce sa akin, sabi ko, wag nyo na akong i-introduce. No, ako ay hindi sanay. No, kasi mga kapatid, ako ho ay madalas dito sa dagatan. Pag may patay, ako'y tinatawagan. Kaya lagi akong speaker pag may patay. Salamat sa Diyos na kapag-speaker din sa mga buhay. Ang atin pong dahilan, kasi may mga nagtatanong, bakit kayo mga Adventist, ang greetings ninyo ay Happy Sabbath? Sabi ko, maraming rason bakit kami masaya at bakit ang greetings namin ay Happy Sabbath. It's because of this verse. Ang sabi po ni Prophet Isaiah, you should call the Sabbath a happy day. At ang sabi riyan, you should honor the Lord's special day. Not just a happy day, but this Sabbath day is a special day for the Lord. Amen? And of course, dahil ito ay special day ng ating Panginoon, it should be also our special day, mga kapatid. Kaya nga, nagtataka sila, alam nyo sa Taisan, pag tuwing Sabbath, madalas nila ako nakikita, nakakaut ako. Kahit na hindi ako speaker, kasi magtatanong yung mga kapatid, Pastor, kayo ba speaker ngayon? Sabi ko, hindi, may naka-assign. Ba't ho kayo nakakaut? Sabi ko, gusto ko kasi na, dahil ang Sabbath ay a happy day, a special day for the Lord, it should be also our special day. Yun din ang ating special. Kaya pag special na araw, di ba mayroon tayong mga special na araw, mga kapatid? Birthday, inyong mga Thanksgiving, mga wedding anniversary. Anong sinusuot nyo? Di ba yung mga special na mga kasuotan ninyo, yung iba ba nga nag-aarkila? No? Yung iba bumibili pa ng kamahal-mahal. Because that's your special day. Ang Sabbath ay special sa Panginoon, special din sa atin, mga kapatid. Kaya isuot natin ang pinaka-the best kapag Sabado, mga kapatid. Ano ang sabi rito? You should honor the Lord's special day by not saying and doing things that you do every other day of the week. Kaya gusto ko makita sa inyo na kayo'y masaya. Tingnan nyo ang inyong mga katabi. No? Sasabihin niyo, today is a happy day. Tingnan niyo ang inyong mga katabi. At hindi lamang sabihin nyo, oy, happy day daw. Hindi ganoon. Dapat nakasmile, mga kapatid. Today is a happy day. Kaya, happy Sabbath. No, may nakita ko dyan, si Nico lang dyan. Oh, happy day daw. Today is a happy day, mga minamahal. I would like to thank sa aking mga kasama, my wife and my sacristan. Naalala ko nung may patay dito na nag-service kami, ang nagbansag sa kanya, Sister Elsa Candor. No, kaya, sabi ko, isasama muna natin ng ating sacristan. Yan. Kasi, aawit. Nung nagkataon kasi si Mrs. ay napaos siya, sabi niya, hindi siya makaawit ng maayos. Sabi niya, i-request natin si Kuya Obet at si Ate Rose na makasama natin. So sila ho ang aawit, umawit kanina at mamaya sa appeal, sila ho ang aawit. Salamat sa Diyos, ang awitin, it reminds us mga kapatid na tayo ay makasalanan, tayo ay lagi nakakagawa ng pagkakamali. But still, the Lord loves us, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, God loves you. Wow! Kaya nga ang ating lesson, 4 na mahalagang bagay na laging na-mention doon sa ating lesson. What are those, mga kapatid? Binanggit ni Brother Sandro kanina. Oh, hello. Ano yon? Pag-ibig, mga kapatid. Kaya ang 1 John 4:8, alam nyo na ako'y bago pa sa pananampalataya. I was baptized at the age of 14. So after 3 years, naging layman, biyaya ng Panginoon. At the age of 14, like kong naririnig sa mga kapatid, pag nag-memory verse,
half of those brothers and sisters, ang memory verse nila, 1 John 4:8. Ano nakalagay? Hello? Ano nakalagay? Huwag kayo tumingala sa langit. Ano kayo nakalagay doon sa 1 John? Ay, man. hindi mahulog yung verse, mga kapatid. No? Ang nakalagay ay, see? Yan ang lagi kong naririnig. God is love. Pero yung nakalagay sa verse mismo, mga kapatid, ano nakalagay? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Why? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ano ito? Nung nakaraang mga linggo ay naging translator ang inyong lingkod sa crusade during the Pennsylvania Harvest 2025 na nakipag-collab sila sa South Central, o ang South Central nakipag-collab sa Pennsylvania. Ang presidente po ng Pennsylvania ang aking napaglingkuran. Pag nag-picture kami, ay wala lang silang, just smile lang. Smile lang. Wala silang action o yung waki-waki, hindi yan sikat sa kanila. Sa atin lang yan eh. Waki, gropey. Yun sa atin lang yan, pero sa kanila wala. Aba, tinuruan ni Ate Dan, Pastor, do like this. What's that? No, it's a small heart. Oh, wow. Nung natutunan niya, bawat picture namin, laging nauna na pagkaganon. Aba, pagkatapos, pagka ini-invite yung kanyang misis, Sherilyn, come here, join us. Pagka nagjo-join, do like this. What's that? It's a small heart. Oh, wow. Pag yun nalang natutunan, yung small heart, wala sa kanila ito, mga kapatid. No, wala sa kanila. Kaya pag nagpipicture nila, ganun na, mga kapatid. Ipinapalala sa atin, pag mga ganitong bagay, ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Sa awitin, ipinaalala sa atin, bagaman we are sinners, tayo nagkakamali, but still God loves us, mga kapatid. Ngayong umaga ay mag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos. Kaya na kasi sabi ni Brother Sandro, pagka may pagsamba kami, specific kami sa time, kinabahan ako. Kasi kaya tinanong ko siya hanggang unong oras o yung ating sermon. Mabuti na lang binawi niya kahit hanggang anong oras basta makapag-start ng maaga. Ano ho, mga kapatid? At gusto ko po na walang matutulog. Ano ho? Kasi nung ako'y nasa Taguig pa, ang iniisip nila ang Sabbath, araw ng pagtutulog. Hindi ho, mga kapatid. Araw ho ito ng pagpupulong. Araw ng pagpupulong, mga kapatid. Pagka may nakaidlip dyan, kalabitin mo ha. Kalabitin mo, sabihin mo, Oy, God loves you. Para mamaya-maya ay makaalala siya, mga kapatid. Sabi ni Sister Melanie ay, ikaw pastor ang speaker. Sabi ko, hindi ako pwede. Last month pa nagsabi sa akin. Sabi ko ay meron na kaming appointment sa South Central. Aba, hindi talaga mapakali. Pati ang ministerial secretary tinawagan na makapag-speaker lang, mga kapatid. Dahil kami po sa Taisan ay almost 3 years na naglilingkod. No? 2 years and 8 months. Hindi pa ako ang inyong lingkod, hindi pa nakapag-speaker dito. No? During Divine. Now, sabi ng ilang mga kapatid, Pastor, aalis ka na lang, lilipat ka na ng ibang destino, di ka man lang nakapag-speaker. Salamat sa Diyos dahil mayroon tayong panahon at ngayon ay Sabbath na tinatawag nating Music Sabbath Emphasis, mga kapatid. Kaya siguro napansin niyo kanina, ang binasa ni Brother Sandro ay it's all about music. At ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay napakaganda. Music, a gift from God. Ang musika ay isang regalo galing sa Diyos, mga kapatid. Napansin nyo rin siguro yung gitara ko dyan, may logo, no? Kasi yung gitara ko doon sa original, meron din logo. Para, ano yan identity yan na sa Gospel and Music Ministry. Ang ating paksa, wag niyong kalimutan, bibihira ho ito, mga kapatid. At sa aking paglilingkod, ngayon lang ako makaranas na mag-share ng message about music, mga kapatid. I started sa ministry, una as evangelist, at the age of 17 at iba't ibang klaseng paglilingkod, the Lord still, makikita natin ang kanyang paggabay sa bawat isa sa atin. And this is my first time na mag-share sa inyo. At ang binasa kanina sa Ephesians 5:19, ganito ang ating mababasa. Encourage each other with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your hearts to the Lord. Napansin nyo ba, mga kapatid, ang paalala ni Apostol Pablo? By the way, ang sumulat ng aklat ng Efeso, si Apostol Pablo. At ang wika niya
ay magpaalalahanan, magpalakasan, magpasiglahan ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, mga espiritual na mga awitin, at umawit tayo ng musika sa ating mga puso para sa ating Panginoon. Alright. Sa sulat ni Mrs. White, mga kapatid, ipinaalala sa atin na isa sa talento na ibinigay sa kanyang mga lingkod ay, ano nga? Music, mga kapatid. Ang sabi riyan, music is one of God's entrusted talents sa kanyang mga lingkod. The human voice in singing is one of God's entrusted talents to be employed to His glory. Ang sabi sa Evangelism page 498, yung boses, hindi lang ginagamit sa pagsasalita. Ginagamit din saan? Sa pag-awit, mga kapatid. At alam ko, dito sa dagatan, ang lahat ng mga kapatid ay mang-aawit. Amen? Aba, parang mahina. Ulitin natin. Hindi nakabuelo. Ang lahat ng mga kapatid sa dagatan ay mang-aawit. Amen? Aba, lumakas. Nakapag-almusal. Ang oras natin, mga kapatid, ay 11 pa lamang. Ano ho? Ang sabi po ni Mrs. White, isa sa mga talentong ipinagkaloob niya sa kanyang bayan ay musika, mga kapatid. At alam nyo, pati ang kaaway, gusto ring i-distract tayo. Sabi riyan, mga kapatid. No? Pero ang sabi riyan sa last part, the talent of voice is a blessing if consecrated to the Lord to serve His cause. Kaya pala, napakahalaga na ang awit ay maitalaga muna sa Panginoon bago ninyo ihandog sa Kanya. Bago iawit, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat ang sabi rito, ito ay talento. Kami po ng aking may bahay, bago ko po siya nakilala, sila ho na magkakapatid ay umaawit na. Meron silang singing group na The Voices Trio, na nung yung mga kapatid niya lalaki ay umaawit na rin, pinalitan na nila yung kanilang pangalan. Sila po yung nakapaglingkod dito noong inyong 75th church anniversary. Ano ho? At noong pandemya, before pandemic ay si Ate Dan, nung kami mag-asawa na, siya ay nawalay na doon sa kanilang grupo, siya ay nakakagawa ng kanta. Pagkakasama mo pala ay binigyan ng Panginoon ng gift ng paggawa ng kanta, pati ikaw ay nahawaan na rin, mga kapatid. Lalo na nung pandemya. Kaya kung nyo makikita riyan, ito'y iilan lamang sa mga kanta na gawa naming mag-asawa. Yung mga aral ng Biblia, kung si Kristo ang sandigan, kay Jesus lumapit ka, yun po ay gawa ng inyong lingkod noong pandemya. Dahil alam nyo ba noong pandemya, mga kapatid, ang mga tao nagiging relihiyoso. Yung mga relihiyoso na, nagiging lalong mas malapit sila sa Panginoon. Yung mga hindi marunong manalangin noong araw, aba naging prayerful. Bakit? Takot sa COVID. Totoo. Takot sa COVID, mga kapatid. Nagiging prayerful sila, mga kapatid. At yung iba ay nagpe-prayer request, Pastor, tinamaan ako ng COVID, hindi ako nakailag. Pag-pray nyo po ako, mga kapatid. Alam nyo, doon sa panahon na yon, ang inyong lingkod ay nakagawa ng mga kanta na ito. Ano ho, mga minamahal. At of course, yung nasa mga baba, yan ho'y gawa ni Ate Dan. Meron ho kaming kinumpos na kanta riyan na isang gabi ho naming ginawa. Simula kami mga alas 7, natapos kami mga alas 10 ng gabi siguro. Yung nasa baba, kapitulo at versikulo, ginawa namin yung mga 3 hours, ang lyrics at ang musika. At alam nyo ba na ang mga awiting ito, mga kapatid, isa sa mga viewers namin sa Gospel and Music Ministry, isa sa kanilang mga patutuo, pagka sila ho ay hindi nakakatulog, may mga gabi na hindi sila nakakatulog, ang kanilang pampatulog ay mga awitin ni Ate Dan. Pagka narinig nila yung awit, hindi pa tapos ang unang kanta, humihilik na. Kaya pagka hindi kayo makatulog sa gabi, punta kayo sa Gospel and Music Ministry page, hanapin ninyo ang kanta ni Ate Dan. Kahit gaano ninyo hindi makatulog, nagsisimula pa lang ang awit, ay manghihikab ka na. No? Kahit yung ilang mga matatanda dyan, ang sabi ay, alam mo Ate Dan, yung kanta mo ay pampatulog ko. No, kahit dyan sa mga comment, bakit pampatulog? Kasi hindi ko alam kung malamya o malambing, yun, yung magandang term.
malambing ang pagkakanta. Kaya pampatulog, mga kapatid. So ako'y naniniwala na yung paggawa ng kanta ay isang talento mula sa Panginoon. Sapagkat ang sabi roon ay isa sa mga gift ng ating Panginoon. Sa Biblia rin, mga kapatid, ay maraming mga na-record about music and songs. Especially sa panahon nila Moses, nung sila nagtagumpay sa gera, nung sila nailabas sa Ehipto, ay meron silang awit ng pagtatagumpay. Ano ho? Of course, meron din binabanggit dyan yung Song of Solomon, na ito ay a collection of poetic songs, mga love lyrics, kaya may mga about sa pag-ibig riyan, mga kapatid. Ano ho? About relationships and of course, spirituality. Meron ding tinatawag na heavenly music. Alam nyo ba sa langit, yung mga anghel at mga living being doon ay araw-araw silang sumasamba at umaawit sa ating Panginoon? Kaya tayo na mga lingkod ng Diyos, huwag tayong magsawang umawit sa Panginoon. Why? Dahil yung mga maliligtas doon sa langit nag-aawitan. Amen? Yes, mga kapatid, lalo na kapag yung tinatawag nating congregational singing. Yan yung panahon na makaawit tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Yung iba, panahon ng congregational singing, hindi naman marinig. Buka-buka lang pero walang boses na lumabas. No, ang tawag doon ay lip sync, mga kapatid. Ang umaawit lang, karamihan yung mga song leader na nasa harap. Tandaan natin sa langit ay meron ding pag-aawitan, mga kapatid. And of course, yung David Psalm na tinatawag na isa sa mga sikat na mga awit o musikero, si Haring David, mga kapatid. At alam nyo ba, bigyan ko po kayo ng example, sa Biblia, ang pinakamarami at pinakahabang kanta na na-record ay ang aklat ng Salmo. Ano nga Tagalog sa Psalms? Awit, mga kapatid, di ba? Mga awit. At alam nyo ba na itong Salmo na ito, o mga awit, ay, ang sabi riyan, was the ancient hymnal of the people of Israel. Okay? At yung title niya, bibigyan ko kayo ng background sa aklat ng Psalms. In Hebrew, ang tawag niyan ay Telhim. Nang ibig sabihin ay praises, papuri, mga kapatid. At sa kanilang rabbinic literature, tinatawag yung Sefer Telhim, na ang ibig sabihin ay Book of Praises. No, mga aklat ng papuri, mga kapatid. At ang sabi nito, ito yung kinumprise sa 5 books, mga kapatid, na dinivide. Ilang chapter ang aklat ng Salmo? How many chapters ang Book of Psalm? 150. Yan ang pinakamataas o pinakamaraming verses sa lahat ng books, mga kapatid. At sa kanyang outline, kung inyo mapapansin, sa bawat chapter niyan tinatawag yung Book 1, Book 2, Book 3, 4, hanggang 5, hanggang sa 150, mga kapatid. And then, ang author niyan, minsan iniisip natin na ito, ang author ay si David lamang. Diba, iniisip natin, nung ako po ay bago pa lang sa faith, I thought na ang author ng Psalm ay si David. Hindi lang pala siya nag-iisa. Why? Itong sa baba, ito yung mga authors ng Psalms, mga kapatid. Hindi lang si David. Si David lang yung sikat. Dahil si hari, si musikero, pero ang author, nakikita nyo si Moses, isa sa author. Yung isa sa sinulat niya ay yung Psalm 78. Si David, of course, si Solomon, si Heman, si Asaph, yung sons of Korah, si Ethran at iba pa, mga kapatid. At isinulat ito, ang kanilang estimate ay nasa 15th to 5th century BC, mga kapatid. So, ang aklat ng Salmo, hindi lang ang isa sumulat. Marami sila. At ito, mga kapatid, ay isa sa pinakamahaba na verses sa Bible. And of course, ang mga themes na nakalagay at dominant themes na binabanggit sa Psalms ay naran yung worthiness of God, who is King, Judge, Healer, Creator, Sustainer, Savior, Refuge, and Shepherd. Ito yung mga themes sa Book of Psalms, mga kapatid. Kaya pagka ikaw ay humihingi ng saklolo, sino ang iyong Savior? Sabi sa Psalm 121, aking itingin ang aking mga mata sa langit. Saan ba nanggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong nanggagaling sa gumawa ng langit at lupa.
ang Panginoon. Siya rin ang ating sustainer. Kaya yun ang mga madalas na binabanggit nila sa kanilang mga awit. Meron tayong tinatawag, mga kapatid ko, na philosophy of music. Philosophy of music. Na ilan nating babanggitin. Una, ipinagbigay sa atin dito at ipinaalala that music is important for Christian homes with music education and appreciation beginning early in the life of children. Kaya yung musika, I am talking to spiritual songs, I am talking to gospel songs, dapat maliliit pa lang ang mga bata. Iyan ang naririnig nila sa kanilang tainga. Hello? Doon sa may mga bata na narito, o sa may mga anak, o sa mga magkakaroon ng anak, o apo, na nakatira sa inyong tahanan, ipinaalala sa atin, mga kapatid, that Christian home ay merong musika na itinuturo na naririnig sa kanilang mga anak no, mga bata pa. At sino po ang may tungkulin nun? Of course, the parents. Sabi riyan, parents are examples and role models for their children. Sino po ang magandang halimbawa sa mga anak? Ang mga magulang. Ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, ang mga magulang pa ang nagtuturo sa mga anak ng hindi maganda. Merong mga magulang ng mga anak, pag nakarinig ng tugtog, pinapasayaw. Meron kayong nabalitaan na gano'n, nakitang gano'n? Yung iba pa nga, inalalagay sa misa, sayaw, anak, sayaw. Ginaganon yung kanilang mga bata. Nung sumikat ang TikTok, yung sayaw-sayaw, hindi lang pati ang bata ang sumasayaw, pati ang nanay. Pati ang nanay, mga kapatid. Ay ang problema, yung mga nanay, ang sabi ni Pastor, yung retired na pastor na taga Bisaya, pati nanay sumusuot na rin ng mga maiksing short, Brother Sandro. Pagkatitingnan daw yung hita, sabi ng pastor natin, parang pantalon na hindi na plansa. Yun nakakalungkot. Gumagaya, sumasabay, at yung mga anak tinuturuan pa, pinapasayaw sa TikTok, mga kapatid. Ang nakakalungkot, kahit Sabado, pag tiningnan mo yung sumasayaw pa rin. Yung ilan, hindi lang sa TikTok na inilagay pa sa Facebook. No? Inilagay pa sa Facebook, mga kapatid. Sumasayaw-sayaw, anak, magulang. Pagkatapos, kahit Sabado, may magko-comment, ang galing naman ni Sister sumayaw. Sabado yon. Tapos magre-reply pa, wala pang practice yan. Wala pang practice. Sabado. Bakit? Kasi iba ang musikang na ituturo sa mga anak, kaya lumaki ang mga anak, mga kapatid. Dancer. Pag nakarinig ng tugtog, yung paa, gumagalaw. Totoo, mga kapatid. Yan ang nangyayari. Anong sabi rito sa ating philosophy of music? Parents are examples and role models for their children. Alam nyo, nung bago pa kami dito sa Taysan, nanood kami one time nung Liga, basketball. Habang kami nakaupo dito, meron kang nakitang bata, nung kaliit-liit ng bata, mga kapatid, mga ganyang kaliit. Maiksi ang sort ng bata. Pagkatapos, sumasayo-sayo ng pagganon. Kung ano nangyari doon sa bata? Yung pala, nakaharap sa cellphone. Nag-TikTok, mga kapatid. Sino nagturo nun? Hindi naman niya malaman yun eh. Meron, mga kapatid. Kaya, ang magulang, napakalaki ang inyong responsibility and accountability sa inyong mga anak kapag ka napahamak. Parents should be encouraged to become familiar with good music. At ang sabi rito, and be able to distinguish between music of equality. Kaya yung mga magulang, especially Christian home, mga kapatid, ang mga magulang, napakalaki ng inyong tungkulin sa inyong mga anak. Hindi ba sinasabi ng Biblia, mga magulang, turuan ninyo ang inyong mga bata, ang inyong mga anak habang bata pa. Bago kayo matulog, pagkagising, di ba? Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 8, ipinaalala kung anong responsibility ng mga magulang. Next, churches, ang mga simbahan natin, should consider supporting children and their musical training in order to prepare future leaders in the field of music. Kaya ako'y natutuwa kahapon during graduation ng Vacation Bible School. Nakakatuwa, yung mga bata ang gagaling umawit.
Sino narito kahapon, nagdumalo sa Vacation Bible School graduation? Wala. Mga ano lang, yung mga teachers and konting mga magulang. Makita nyo mga kapatid, ma-inspire ka kapag anak mo nandun. Ang anak ko talaga ang galing kumanta. Ano? Matutuwa ka mga kapatid, pero kung ang anak mo ay paakyatin sa pulpito, ayaw umakyat. No? Natatakot, nahihiya kasi hindi sila natitrain. Ang sabi riyan, no, ang simbahan ay dapat turuan ang mga bata sa pag-awit. Para pag lumaki sila, ay maging leader sila mga kapatid. And also musicians, ang sabi rito, should personally know God to whom they sing and make music. Dapat yung mga mang-aawit, kilala mo yung dapat na inaawitan mo. Ano ho? At tandaan ninyo, ang musika, kasi lahat kayo dito mga-aawit. Nakita ko yung mga elders natin kanina, mga magagaling umawit mga kapatid. Amen? Aba, parang huwag kayo magduda, kagaling ng pag-aawit kanina. Di ba mga kapatid? Maganda. Ang sabi rito, music should be prepared. Hindi yung pagdating sa pulpito, mag-uusap pa, anong awitin natin? Yung lyrics, o picturan. Nasa pulpito na, magpipicture pa sa lyrics. Ang sabi rito, ang musika, nakahanda na, na-practice na. Hindi yung dito na sa pulpito mag-practice. Can you imagine that mga kapatid? Naranasan nyo ba yan? And plan, malayo pa lang, sasabihin na, kayo ang aawit ha? Yes. Mag-uusap ka agad yung mga awit. So, ito yung aawitin natin. Kailangan yung lyrics, alam natin. Kung ganais natin magdala ng kopya, mag-provide na tayo sa bawat isa. Sa Taysan ho, pagka meron kasi silang women singing group, kapag ka merong inata sa aawit, halimbawa sa distrito, napapansin din nyo, yung bawat isa may daladalang kopya. Pinoprovide po yun ni Ate Dan. Piniprint niya sa practice pa lang, ay binibigay na para walang rason na, oy, ano kayo nangyari doon sa isa? Iba yung buka ng bibig kaysa iba. Yung pala, pabuka-buka lang, wala talagang lumalabas na bibig. Hindi nakapag-practice. Di ba? Hindi nakapag-practice mga kapatid. So music should be prepared. Ang sabi doon, ano pa? Practice and nakaplano na mga kapatid. Hindi yung maghuhulaan kay pagdating dito sa harap. Alright. Tandaan ninyo na dapat ang awitin natin should be acceptable to God. Paano? Meron kasing music mga kapatid na nakaka-offend sa Diyos. Ang sabi riyan, no, there is nothing more offensive in God's sight than a display of instrumental music when those taking part are not consecrated. Hindi na ihandog sa Panginoon, are not making melody in their hearts to the Lord, mga kapatid. Dapat pag umaawit ka, dama mo. Isinasa puso mo, mga kapatid. Because you are praising God through music. Hindi yung pag umawit ka, dapat ay mapapaamin sila sa ganda ng aking awit. Nakalimutan, dapat mabless sila at mapupurihan ng Panginoon sa awitin. Kasi sometimes, hindi na ini-exalt ang Diyos ang sarili na. Kaya yung iba, kahit na hindi dapat yung pabirit-birit sa harap, alay birit. Parang naging concert. No. Nakalimutan natin. Sabbath is for the Lord. And all of mga bagay activities that we are doing during Sabbath is for the glory of God. Amen? Isa na roon ang music, mga kapatid. At ang sabi rito, sa baba, mga kapatid, the offering most sweet and acceptable in God's sight is a heart made humble by self-denial. Kaya pag may nagsabi, ang ganda ng music nyo, na-bless ako, praise the Lord. Purihin ng Panginoon para sa Diyos yon. Hindi yung pag may nagsabi, ang ganda ng awit mo, Brother Toringa, talagang na-bless ako. Tapos sabi mo, aba, wala pang practice yon. Eh kung nag-practice, lalong maganda. Mga kapatid. Di ba? Music is acceptable to God, ang sabi rito, only when the heart is sanctified and made soft and holy by its facilities. Tandaan nyo mga kapatid, katanggap-tanggap lamang sa Diyos kapag ito ay pinababanal sa ating mga puso. Ano-ano mga benepisyo, mga minamahal, sa musika na ating inaawit sa simbahan? Lahat na binabanggit ko dito, I'm referring to spiritual music na ginagamit natin sa ating mga pagsamba. Mga kapatid, unang-una, huwag niyong kalimutan, hindi lang kayo umaawit for the Lord pag nasa church. Even kung nasa inyong mga bahay,
Kaya nga mayroon tayong tinatawag na family worship, morning and evening devotional, mga kapatid. Huwag ninyong kalimutang mag-worship. And part of worship is singing, ang pag-awit sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam nyo ba nung ako ay nag-aral ng college sa public school, before ako nag-proceed sa pastoral, merong isang elder doon sa sentro ng bayan na mag-isa lang siya sa kanyang bahay. Ang tawag sa kanyang bahay ay White House. Ang laki ng kanyang bahay, yung kanyang family, yung kanyang wife and children ay nasa ibang bansa. So, nanirahan siya mag-isa. Alam niyo mga kapatid, pag panahon ng pagsamba, lagi yan 4 a.m. in the morning. Nag-wonder ako, sabi niya sa akin, anak, doon ka matulog sa bahay. Yung taong ito ay talagang pure vegetarian. Pag nagluto siya ng gulay, halo-halo yan, alogbate, malunggay, tapos para mabango may tanglad. Ang timpla nun asin, rock salt, wala nang iba. Yes, wala nang iba. Doon kami kumain, and then, nung madaling araw na, alas 4, bumangon siya. Nagtaka ako kasi nagbihis. Naka-long sleeve, naka-slacks, naka-necktie. Sabi ko, Nong, saan po kayo pupunta? Sabi niya, mag-worship ako. Ha, mag-worship kayo? Sabi niya, pag nag-worship kasi tayo, haharap tayo sa ating Panginoon. Dapat tayo ay presentable sa kanyang harapan. Na-inspire ako doon, mga kapatid. Umaawit siya doon sa kanyang parang terrace doon sa taas, sa 3rd floor ng kanyang bahay. Ang nakakatuwa, yung boses niya napakalakas. At sa sobrang lakas ng kanyang boses, yung tono niya, yung kanyang awit, wala sa tono. Totoo mga kapatid, wala sa tono. Alam nyo, yung mga kapitbahay nila, nakakausap ko. Sabi nila, yan si brother ganito. Yan ang aming alarm clock. Kasi pag kami narinig na kaming kantang wala sa tono, siya na yun. Pero umaawit mga kapatid. Pag nauna yan sa simbahan, Sabbath school, nauna yan sa 8 in the morning, magpapaawit na yan, mga kapatid. Ay nagpapaawit wala sa tono. Habol lang gitara, hindi masundan. Yung mga kapatid, hindi malaman kung saan papasok. Hindi malaman saan ka mapapasok na lyrics. Wala sa tono. Pero ang lakas ng loob, mga kapatid, umawit. Ha? Ang sabi niya, huwag nyo lang sundan yung tono, yung lyrics na lang, mga kapatid. I-flash. Alam nyo, ang awit, hindi lamang ginagamit sa pagsamba dito sa bahay-sambahan, maging sa tahanan. At dito sa dagatan, walang sintonado rito kahit isa. Amen? Sabi na. Huwag kayo tumingin sa katabi, mga kapatid. Sabi, lakas ng amen Parang hindi sintonado. Alright, what are the benefits of music, mga kapatid ko? Number 1, 5 lang po ito. No? Sigurado alas 12, tapos tayo. Number 1, what are the benefits of music na ating inaawit, especially spiritual music? Number 1, to impress spiritual truth. Sabi ni Mrs. White, ang musika napakahalaga sa evangelism. May nakita ba kayong pangangaral na wala man lang awitan? Wala man lang umawit? Alam nyo ba na ito ay kasama, sahog ito sa salita ng Diyos, yung awitin, mga kapatid. At ang sabi rito, song is one of the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Kaya maraming mga kapatid, alam nyo ba, maraming mga tao ang na-convert. Minsan hindi dahil sa mensahe, kundi dahil sa awitin. Mga kapatid, they were blessed by the music they've heard from sa nag-awit, mga kapatid. At ang sabi rito, isa sa pinaka-epektibong paraan ng pag-abot sa tao ay ang awitin. By the way, meron tayong visitors dito na hindi natin na-acknowledge kasi medyo late silang dumating. Sila po ay viewers ng Gospel and Music Ministry. Pwede ba natin patayuin Sister Tas? Siya po ay mababautismuhan this month, mga kapatid. Yes, at of course, ang ating kapatid, Brother Paul, siya po yung nag-invite na manood sa ating programa, mga kapatid. They were from Hong Kong. At di ko alam kung kailan siya nakarating. Kailan ka nakarating, Sister Tas? Kagabi?
April 9. So makita natin mga kapatid ay isa sila sa mga viewers sa ating programa at purihin ng Panginoon yung ating gospel and music ministry. Monthly may nababautismuhan. Yes, purihin ng Panginoon. Monthly, noong October from Saudi, umuwi siya after niya mabautismuhan, dumaan sa Taysan, umuwi sa Mindanao. Noong December, yung kasamahan nilang Sister Tas from Cavite naman, nabautismuhan siya. Noong January ay taga-Aklan, nabautismuhan si Brother Marquez. At sunod-sunod mga kapatid ko, purihin ng Panginoon. At this April, nag-message sa akin Sister Tas, Pastor, uwi ako ngayong April at gusto ko na pong magpabautismo. Purihin ang Panginoon sa ganitong gawain mga kapatid na hindi lamang sa mensahe kundi sa mga awitin. Sino nakakaalam ng theme song ng Gospel and Music Ministry pag nag-live sa umaga? Ano ang theme song? Sa Cross ng Kalbaryo. Ang number one fan natin nandito, Sister Rose Makalalad. No? Siya ang nakikita ko doon, laging number one yan. Good morning. Pinakaunang nagko-comment sa live. Kaya alam niya, yung simula at ending ng ating theme song sa Cross ng Kalbaryo, lagi yang panawagan na ang tao lumapit sa Panginoon. Iyan ay isa sa mga naghimok sa puso ng mga tao para malapit sa ating Panginoon. That's why music and evangelism is very important, mga kapatid ko. At even mga tinatawag nating mga musical instrument, kasi pag umawit ka na walang accompaniment, para ka lang nagsasalita na may tono. Pero pag may musical instrument, mas magandang pakinggan. Ang sabi rito, let the talent of singing be brought into the work. Kung ikaw merong talentong ipinagkalob sa Panginoon na umawit, magpagamit ka sa gawain ng Panginoon. And the Lord will bless you, mga kapatid ko. Sabi nga ni, sino ba yung nagsabi? Brother Lando siguro yun? Ba si Brother Obet, lalong gumanda ang tinig ng laging umaawit sa patay. Dahil siguro nakasampo na kami rito paglilingkod. Pag may patay, tatawag yung Brother Turing, Pastor, pwede ka ho mag-service. May namatayan ho tayong kapatiran. Pwede ho. Minsan ay si Brother Bimbol Rocco. Ano ba? Si Brother Pae. Pag nakalimutan, may message sa atin. Pwede. Bawat paglilingkod natin sa mga namatayan, lagi kong kasama yung mag-asawa. Kaya Obet at Ate Rose, the more na kumakanta ka para sa Panginoon, the more na gumaganda ang boses. Pause nga lang. Pero maganda mga kapatid. At sabi rito, let the singing be brought to the work of God. Dadalhin mo sa pag-awit sa Diyos, sa mga pangangaral, sa evangelism. I know, mayroon kayong evangelism sa San Marcelino. Lahat ng mga awit, iawit ninyo sa Panginoon. Maraming mga taong mabibless niyan, mga kapatid ko. Number 2. Ano yung number 1? Ay, nakalimutan agad. Ano yung number 1? To impress spiritual truth. Number 2, a weapon against discouragement. Pag ikaw ay pinanghinaan ng loob, pag ikaw ay nadi-discourage, what would you do? Ay, umawit ka sa Panginoon. Ang sabi rito, song is a weapon that we can always use against discouragement. Para hindi mapatuloy ang panghihinaan ng loob mo, umawit ka sa Panginoon. Why? Ang sabi rito mga kapatid, as with us open the heart to the sunlight of the Savior's presence, we shall have health and His blessing. Kapag umawit ka pala, kapag pinanghinaan ka ng loob, nadi-discourage ka, baiawit mo sa Panginoon, the Lord will bless you, mga kapatid. At ang sabi riyan, nakaka-uplift ang awitin. Nakaka-encourage sa atin. Naalala ko, merong isang may sakit. Sabi nung isang principal before nag-retire si Kuya Rowley, meron kasi tayong ministry na tinatawag nating welfare ministry. At ang welfare ministry na ito, ang mga sponsor, yung mga viewer, Pastor, magbigay ako may nagbigay pa nga ng 30 pesos. Pastor, para sa welfare ministry. Pastor, 150 pesos para sa... Nung maipon, mga kapatid, may mga nagbibigay, ating ipinambibili ng bigas at grocery. Pinupuntahan natin yung mga may sakit, yung mga walang makain, yung mga poor. Kaya ang tawag doon ay welfare ministry or mga ministry to the poor. May pinuntahan kaming matandang lalaki na may karamdaman na. May kasama siya sa kanyang bahay na kanyang apo na medyo malaki na pero grade 1 pa. Nahuli yung pag-aaral niya. So ang sabi ni
ni Elder Rolly, Pastor, puntahan ninyo. Pinuntahan namin mga kapatid yung kanyang bahay doon sa kasulok-sulukan, nilakad namin. Dala yung aming biyayang konti pinagkaloob sa kanila. Inawitan namin. Sabi ko, tatay, bago kami umalis, aawitan namin kayo at ipag-pray. Isa sa inawit namin yung kanta na, araw-araw may problema. Aba, yung tatay umiyak. Umiyak yung tatay. Maraming ang problema, Pastor. Umiyak mga kapatid. Sabi niya, ang sarap ng awitin. Pahinging ako ng lyrics niyan. Gusto kong awitin yan pag may problema. Parang hindi mawala yung problema. Araw-araw na naman nating. Nagustuhan niya mga kapatid. Nagustuhan niya. Pahingi raw nung kanta. Na-uplift siya mga kapatid. Nang pinanghinaan siya, may karamdaman. Patay na yung kanyang asawa. Yung kanyang apo, iniwan ng mga magulang. Siya ang nag-aalaga. Mga kapatid, ang sabi niya, pahingi nung awitin. Na-bless siya. Na-uplift mga kapatid. Kaya pala pagka pinanghinaan ka ng loob, umawit ka sa Panginoon. Makinig ka ng mga awitin. Sabayan mo. Isa puso mo mga kapatid. Napakasarap. Sabi nga ng Psalm 42 verse 5, why I am discouraged? Why is my heart is so sad? Sabi niya, I will put my hope in God. Kanino mo ilalagay ang iyong pag-asa? Sa ating Panginoon. Bakit tayo nalulumbay? Bakit tayo mga kapatid nanlulupaypay? Parang lyrics ng kanta yan ng tumingin ka sa langit. No? Ang sabi ng manunulat, I will praise Him again, my Savior and my God. Pag na-discourage ka, pag nalulungkot ka ang iyong puso, umawit ka sa Panginoon ng mga awiting papuri at ilagak mo yung pag-asa mo sa Diyos. Remember mga kapatid, Jeremiah 17:7, blessed are those who put their trust on God and their hope is their God, mga kapatid ko. Alright, James chapter 5 verse 13. Kanina yung binanggit ni, sino ba nang banggit doon dito kanina na Brother Paim? Ang sabi niya, pagka may sakit, sino tatawagan? Mga matatanda sa iglesia. Mga elders. Yung iba nagpa-pray, yung iba nagpapa-anoint. Before ng verse na yon, sapagkat ito na nasa Santiago o James chapter 5 verse 20, sa 19 mga kapatid, o sa 13, may binabanggit. Dahil yun ay 14. If you are having trouble, anong gagawin? You should pray. Kapag nasa panahon ka ng kaguluhan, nasa panahon ka mga kapatid na minsan hindi mo maintindihan na nangyayari, dumaranas ka ng suliranin, what will you do? Pray. Manalangin mga kapatid, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. At if you're feeling good, you're feeling happy, what would you do mga kapatid? Oh yes, you should sing praises to the Lord mga kapatid. Di ba napakasarap? Okay? Napakasarap pag umawit sa ating Panginoon. Number 3. Ano yung number 1? Gusto ko po mga kapatid na huwag ninyo makalimutan yung ating mensahe. Hindi lang yung ating mga ingredients. Ano yung number 1? To impress spiritual truth. Number 2, a weapon against discouragement. Number 3, it provides comfort. Yung pag-awit pala, nakapagbibigay ng pagpapasigla at pag-aliw, especially sa tinatawag nating mga namatayan. When our Lord Jesus Christ was preaching in His time, nung narito siya sa lupa, mga kapatid, may isang officer na lumapit sa kanya, Lord, yung anak ko namatay. Sumama ka sa akin dahil alam ko mabubuhay siya pag ikaw ang pumunta roon. Papunta pa lang si Jesus Christ, there was a woman who came to Him, at ang sabi ng isang babae, for how many years siyang dinudugo? 12 years. Mahawakan ko man lamang ang laylayan ng damit ni Jesus Christ, gagaling ako. And that's the touch of faith. At pagkatapos niyan, mga kapatid, dumating ang ating Panginoong Yesus sa bahay ng isang officer na ang sabi rito, mga kapatid ko, when Jesus arrived at the official's home, he saw the noisy crowd and heard the funeral music. Kaya pala yung mga Saint Peter, nagsiservice din. Ang kinakanta ay, hiram sa Diyos ang aking buhay. Sabi nung namatay, ay! Umiiyak doon mga kapatid. Saka lang na-realize na hiram natin ang buhay natin sa Diyos pagpatay na ang mahal sa buhay natin.
kami ho ay hindi lang ho naglilingkod ng mga namatayan sa mga kapatiran. Maging sa labas, may namatay doon sa Mabalor. Tinawag, pwede ka hong mag-service si Pastor Dini? Pwede. Doon ako nakakita ng napakaraming tao na dumalo. Pero nung magsalita ang inyong lingkod, ni isa, walang nagkukwentuhan. Ang mga mata nakagayo, kahit yung mga nagbabarik, hindi maitungga yung nasa baso, nakagayo. Totoo ba? Mga kapatid, laging ipinauuna namin nagsiservice yung mga taga St. Peter, pagkatapos kami lagi sumusunod. At tayo pinaglilingkod mga kapatid, at yung mga awitin, nagdadala ng comfort sa kanila. Isang taong namatay, apelido niya Kumia. I don't know kung kamag-anak ni candidate Vice Mayor Kumia. Dito sa may Mahanadyong yata yun, no? Mayroong isa tayong kapatid na literature evangelist. Sabi niya, Pastor, baka pwede kayo mag-service, namatay yung asawa ng aking, tawag doon, yung kanyang suki, bumibili ng health and home. Pumunta kami. Kasama ko yung, laging kasama yun, sa Kristan. Nag-service kami doon. Yung namatay, Katoliko. Yung namatayan, Katoliko, pagpasok namin, lalaki ng mga rebulto. Pero alam nyo mga kapatid, nung kami umawit na, may mga umiyak, may mga nalungkot, yung narinig nila ang mensahe ng Panginoon, at pagkatapos umawit uli, pagkatapos ng aming paglilingkod, alam niyo sabi nung asawa, Pastor, maraming salamat. Yung mga musika ng awit o yung mga musika ng makalangit na awitin ay narinig ko'y nagpapagaan ng aking pakiramdam, nagbigay ng kaaliwan at ang mensahe mula sa banal na kasulatan. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam na ikaw na makapaglingkod sa ganong kalagayan, na-bless sila mga kapatid? Purihin ng Panginoon. Ang musika pala, nagdadala ng kaaliwan sa mga taong nanlulupaypay at nalulumbay mga kapatid. Kaya ang sabi riyan, nung marinig ng Panginoon, bakit maingay pagkatapos may funeral music, and then, ang sabi niya, get out, he told them, the girl is not dead, she's only asleep. Siya ay natutulog lamang. Number 4, ano yung number 3? It provides comfort. Number 4, it drives the enemy away. Takot pala ang kaaway sa mga awiting makalangit, mga kapatid. Ang sabi rito, I saw we must be daily rising and keep the ascendancy above the powers of darkness. Our God is mighty. I saw singing the glory of God often drop the enemy, and praising God would beat him back and give us the victory. Kita nyo mga kapatid, yung palang mga awiting makalangit, nagpapalayo at nagpapalaya sa demonyo. Ito'y napakagandang paalaala sa atin na kahit ikaw ay naglalakbay, kahit ikaw ay nasa tahanan, nag-iisa, when you sing music for the Lord, ang kaaway, takot pala. Tatakbo mga kapatid. Lalo na kapag ang pag-awit mo, it is consecrated mga kapatid sa ating Panginoon, na isusuko mo ang buhay mo, tumaawit ka sa Panginoon. Ang sabi riyan mga minamahal na mga kapatid, yung diablo, he will run away from you. Takot ang kaaway mga kapatid. Noong araw, nung ako po'y bagong bautismo mga kapatid, ang bahay ho namin malayo sa barangay. Siguro mga 4 kilometers away. Ang aming daan ay rough road at talagang maputik, madilim, wala namang kuryente. Pagka ako ay pupunta sa barangay, halimbawa ay pabibilihin ako, pag madilim na, napakahirap maglakad. Ako'y bagong bautismo noon mga kapatid. Ang inaalala ko, para ako'y maging malakas at mawala yung takot ko, ang ginagawa ko, umaawit ako sa Panginoon. Habang daladala ko, halimbawa mantika, lagi ako tingin-tingin sa likod, baka may nakasunod. Maawit-awit ako. Ang lagi kong inawit, anywhere with Jesus, I can safely go. Baka may nakasunod ni madilim. Sa kakaawit ko mga kapatid, pakiramdam ko parang may nakasunod talaga. No? Anyway, tamakbo na ako ng mabilis. Pauwi sa amin, sabi ng tatay ko, oy, bakit ka tumatakbo mabilis? Ko, wala lang, parang natakot lang ako eh. Pero kumakanta ako mga kapatid, alam nyo yung pag-awit, nakatutulong yan para lumakas ang loob mo.
na hindi ka matatakot. At ang sabi rito, it drives the enemy away. Alam nyo ba na ang ating Panginoong Yesus nung narito siya sa lupa, umawit pala din ang ating Panginoong Yesus, sabi ni Mrs. White. At ang sabi niya, nung siya'y bata pa, tulad ng may mga bata riyan, ay siya'y tinukso pero hindi siya natukso. Nung siya ay lumaki na, sinubukan din siyang tuksohin pero hindi siya natukso. Ang sabi rito, the songs his mother had taught him to sing came into his mind and he would lift his voice in praise. Kita ninyo? Umawit ang ating Panginoong Yesus. And before his companions were aware of it, they would be singing with him. God wants to use every facility which heaven has provided for resisting the enemy. Napakahalaga pala. Ang ating Panginoong Yesus ganun din. Para mapalayas ang demonyo, umawit din siya. At alam nyo ba, ang sabi ni Mrs. White, ang ating Panginoong Yesus nung siya nangangaral, his voice was like a music. Pag nagsalita ang ating Panginoon, kadaming taong nakikinig sa Kanya. Walang nag-uusap, walang nagkukwentuhan, walang natutulog, walang papikit-pikit. Kasi yung papikit-pikit, maya-maya yung tulog na yan. Ang ating Panginoong Yesus, kapag siya nagsalita, wala namang mikropono. Wala, mga kapatid. Pero kapag siya nagsalita, ang sabi ni Mrs. White, his voice was like a music. Na ang sabi rito, mga kapatid, Jesus met the people on their own ground as one who was acquainted with their perplexities. He made truth beautiful by presenting it to the most direct and simple way. His language was pure, refined, and clear as a running stream. His voice was as music to those who had listened to the monotonous tones of the rabbis. Kita ninyo? Kaya siguro yung mga nakikinig doon, mapapawaw. Na yung kanilang atensyon hindi mawala. Kaya nga ang ating Panginoong Yesus, ang sabi niya, we need to provide food for them. Dahil maghahapon na, wala pa silang makain, hindi umaalis dahil gusto nilang pakinggan ang boses at ang salita ng ating Panginoon. May tono parang musika sa kanilang pandinig. Alam nyo ba yung salitang parang musika sa kanilang pandinig? Ang sarap lagi pakinggan. Ganyan ang salita ng ating Panginoong Hesus. At kapag mahal natin ang ating Panginoon, hindi tayo magsasawang pakinggan ng Kanya mga salita. Amen? Yes, mga kapatid. Huwag na sabihin, paulit-ulit na lang, narinig ko na yan nung nakaraan, hindi na ako sisimba, sa sunod na lang, pag iba naman ang speaker. Mga kapatid, huwag kang magsawa na makinig ng salita ng Diyos. Ano ho? Yan ang mga tao sa panahon ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Number 5, ang music, mga kapatid, has a therapeutic effect. Ano yung number 4? It drives enemy away. Number 5, meron siyang therapeutic effect. Sa Biblia, mga kapatid ko, tulad ni Eliseo, he asked for a musician to play, and the music helps him to calm his spirit and receive a prophetic message. Nag-request siya ng musikero. Noong mga nakaraan, sila Atidan ay merong pinuntahan na sila po'y merong konsyerto doon sa ibang simbahan. Mga payat pa sila nung araw. Ay meron silang inawitan na matanda. Ang inawit nila ay Kaibigan Mo ang Diyos. Alam niyo yung kanta na yon? Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo. Di ba? Inawitan nila yung matanda, mga kapatid. Ngayon ay, ang matanda ay patay na. Namatay siya na naisuko niya ang buhay sa Panginoon. Yes, tulad ng anointing, ang pag-anoint, hindi lang ginagawa pag malapit ng mamatay. No? Ginagawa yan pag may karamdaman ng isang tao. Nalala ko yung doon sa baybayin ba yun? Na habang nagmi-meeting sa Taysan, may tumawag, pastor, malapit na mamatay yung isang kapatid natin. Puntahan mo, anoint mo. Sabi, ay, mamayang hapon na lang. Sabi ko, pastor, puntahan mo, baka pagdating doon patay na, babangon niyo at anuhin ka. Sisihin ka, pastor, ba't hindi mo ko in-anoint kayo na? Kasi pastor, umalis. Pinuntahan. In-anoint. Dapat ang anointing ginagawa yan pag may karamdaman, hindi lang naghihingalo.
mga kapatid. Ang mga may sakit, awitan mo habang, di ba, makakarinig pa. Sa hospital natin sa Pasay, sa Mamsi, meron pala dong mga awit, nililibot yung mga pasyente. Alam yung ginagawa nila? Inaawitan at ipinagpipray. Alam nyo yung mga patutuon ng mga nakarinig, nabibless sila, mga kapatid. Tulad nila Eliseo, mga kapatid. Tulad ng mga psalmist, mga kapatid. Tulad kay Saul, na nag-request pa sa kay David na umawit para siya ay magkaroon ng kapayapaan dahil nabagabag ang kanyang isipan. Kaya merong therapeutic effect, mga kapatid, ang mensahe ng awit. Kaya subukan ninyo na laging makinig ng awitin. Hindi yung mga kung ano-anong pinakikinggan ninyo mga musika sa panlabas na makapagpalayo sa atin sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Dapat yung musikang makapagpalapit sa ating Panginoon. Yung musikang nagpapalayo sa dyablo sa atin. At musikang nagdadala sa atin sa kaaliwan. Nagdadala sa atin sa kagalingan, mga minamahal na mga kapatid. Tama-tama, bago mag-alas 12, tapos na tayo. Sa pagtatapos, ang musika, tandaan natin, ay regalo ng Diyos ito sa atin. Isang talentong ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nagdadala sa atin ng kagalakan sa ating mga puso, ng kaaliwan sa atin, nang sa atin ay nagdadala ng kasiglahan, at laging i-appreciate natin ang bawat awitin, mga kapatid. At gusto kong sabihin sa inyong narito, kapag ka may umawit, may nagsalita, huwag ninyong ipagdamot ang salitang Amen. Amen, mga kapatid? Yes, yan lang yung trabaho natin. Pag narinig natin, and if you're blessed, and if you agree to the message in song and the message of God, you should say Amen. Meron nga pagsamba sa ibang simbahan, ang sagot, opo, siya nga po. Sagot ng sagot. Sa atin, ang sagot lang natin, Amen. Siya nawa, sumasang-ayon tayo, mga kapatid. Di ba? Ito ang sinasabi, mga kapatid ko. Appreciate natin at i-enjoy natin ang musikang ipinagkaloob natin. Una sa pagsamba, pagpupuri, at sa mga selebrasyon natin, mga minamahal na mga kapatid. Remember, doon sa langit, yung mga magtatagumpay, Brother Paim, aawit. No? Sabi nga ni Brother Turing kanina bago kami umakyat dito sa pulpito, aawit ga tayo. Tinanong niya si Brother Sandro kung aawit uli. No? Kasi parang nabibitin siya sa ganda ng awit kanina. Mas gusto pa niyang umawit uli sa Panginoon. Ba maganda yung ganyang attitude. Kaysa pagpawit, Brother, awit ka? Eh, ayaw ko, sila na lang. Okay na sa akin makinig. Let us sing song for the Lord. Amen, mga kapatid? At ang sabi dito sa panghuli, si John the Revelator, ang sabi dito, he heard the music of the heavenly angels and triumphant songs of those who had overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Yung mga magtatagumpay, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus, ay lahat mag-aawitan doon sa langit na bayan. Awit ng pagtatagumpay, awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at awit ng pagdiriwang na lahat tayo dadalhin doon sa langit na bayan. Amen, mga kapatid? Yes, that's why let us appreciate the gift of music that entrusted by the Lord to us. May the Lord God bless us, mga kapatid. At simula ngayon, anumang talento, not just music, anumang talentong ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, ipagagamit natin sa gawain and for the glory of God. And the Lord will bless us, each one of us. Happy Sabbath, mga kapatid. This is my prayer.